We have to face reality. By next year, come February, national campaign na. By March, local campaign. Kami nga ngayon, nahihirapan ako mag-master ng quorum. Right from the very beginning naman. Kasinungalingan yan. Malakas ang bulong-bulungan na nire-railroad na ninyo yan. Meron na nangangalap ng pirma para makakuha ng 103 votes. Dapat malaman nila kung paano ginagawa ang intelligence operations bago magsalita ang mga tao with regard to mga documents about confidential funds. Kasi hindi ganyang kadali na magsabi ka lang na walang nag-exist na mga tao na ganito. Congresswoman daw, baka convicted woman. Welcome back po sa Philinfo TV. Once again, ang ating pong background, Puerto Galera, White Beach. Sa Oriental Mindoro po yan. Suportahan po natin ang ating local tourism para makatulong tayo sa ating mga kababayan. Ayon po sa Department of Tourism, every single tourist that comes to Philippines, it gives at least 20 jobs to our fellow Filipino. Kasi magmula yan sa aeroplano, sa airport, transportation papuntang airport, hotel, hanggang makarating yan sa mga tourist destination. Nabibigyan ng trabaho lahat yan. So tayo, locally, kung pupunta tayo sa mga tourist destination sa Pilipinas, makapagbigay ka man lang ng 10 trabaho, malaking bagay na po yun. Kaya unahin po natin ang Pilipinas. Okay, kung hindi po kayo nag-subscribe, pakiclick na po yung subscribe button. Hit the notification bell para lagi kayong updated pag may bago akong i-upload. Kung sa Facebook platform nyo po ito mapapanood, click nyo po yung follow. And paki-like and share po ang mga video na mapapanood ninyo or kahit anong post natin para makita at mapanood din ng iba. Okay, so double time po ngayon ng mga kalaban ni BP Sara sa pagtatrabaho para siraan siya. At syempre, hindi naman tayo papayag ng ganun-ganun na lang. Kailangan, depensahan natin si BP Sara. Panoorin po natin to at babasagin natin itong mga kasinungalingan nitong si Chua, Ajong at ni Franz Castro. House lawmakers are clueless about the looming third impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adbiong said he and his colleagues have no idea about it. Earlier, House Secretary General Reginald Velasco told reporters that the third complaint might come from a religious group. So lumalabas na meron ng pangatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Kasi I personally do not want to preempt. I will definitely, should be invited, will attend the Committee on Justice. So let's see what are the merits, the case, what are the evidences presented. House Committee on Good Government Chairperson Representative Joel Chua also emphasized the lack of time in tackling the complaints against the Vice President. We have to face reality. By next year, come February, national campaign na. By March, local campaign. Kami nga ngayon, nahihirapan ako mag-master ng quorum. Right from the very beginning naman. Kasinungalingan yan. Malakas ang bulong-bulungan na nire-railroad na ninyo yan. Meron na nangangalap ng pirma para makakuha ng 103 votes. Then, ididirekta na sa Senado. So, hindi na maghihiring dyan sa House of Representatives. Railroad na ang tawag dyan. Consistent naman na kung merong ground, meron naman talaga. But ang concern ko talaga is yung time. Yung time element. Masisira ang buhay mo. Kunwari pa na wala ng time para mag-hearing para sa impeachment. Pero ang totoo, may nangangalap na nga ng pirma. Idedirekta na nila sa Senate. Itong pangalawa na video, ito naman yung kasinungalingan ni Castro. Story for today is the last House hearing on the Vice President Sara Duterte's confidential funds. The Philippine Statistics Authority revealed that majority of the confidential funds recipients do not exist. The Vice President also claimed she has no idea about the non-existing records of her funds. Pinagduduldulan pa rin nila yung mga nom de guerre
yung mga alias na hindi daw mga non-existent daw. Walang record sa PSA, walang birth certificate, walang marriage contract, blah blah blah. TPNs. Here's the report. The House Committee on Good Government has decided to stop its investigation into Vice President Sara Duterte's confidential fund expenses. This after they found more anomalies in the expenses receipts. The Philippine Statistics Authority, or PSA, revealed that over 400 recipients of the Education Department confidential funds do not exist in their database. But Tingnan nyo, pinalalabas nila na dahil non-existent itong 405, kinurap daw yung pera, ibinulsa. that's not all. Lawmakers also discovered some questionable receipts. For example, this receipt bears two different names, Sally Rendom from Surigao City and Sheila Dado from Digos City. But they have the same signature. Meanwhile, these three receipts belong to a certain Alice Crescencio. But interestingly, these receipts have three different names and locations. Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong declared that the public was scammed by VP Sara. Tayo po ay na-scam sa Pinapalabas nilang scammer si VP Sara. Todo na talaga sila, double time sila sa paninira. pamamagitan ng libu-libong acknowledgement receipts na basta-basta lamang dinoktor or gawa-gawa lamang. The House Committee said they will halt. Sasagutin yan mamaya ni Kong Marcoleta. I-play natin yung video dyan. Double time na sila sa paninira. Gusto nila kasing ma-justify yung gagawin nilang impeachment. Their investigation because these are covered by the impeachment complaints against VP Sara. Makabayan Bloc objected to this. Kailangan makita natin Ito na yung pinaka nakakainis na mukha. dito yung pananagutan mismo ni Vice President na the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chen, Subukan. Masisira ang buhay mo. Ang lahat ng sisi ay mapunta doon sa SDO. In an interview with The Big Story last night, House Committee Once again, I move to cite in contempt. Chairman Representative Joel Chua clarified that they will continue investigating VP Sara's budget expenses. Yes, you are correct. Because this is not only about confidential funds. If you will remember it correctly, the manifestation of Congresswoman Luistro concerns the budget of the DepEd, including the regular fund. That includes the issue concerning the computer. In response, VP Sara said she was happy the House hearing has already concluded. She also said she has no idea about the supposed non-existing recipients of her confidential funds. Dapat malaman nila kung paano ginagawa ang intelligence operations bago magsalita ang mga tao with regard to mga documents about confidential funds. Kasi hindi ganyang kadali na magsabi ka lang na walang nag-exist na mga tao na ganito. To get more insights about this, we have ACT Teachers Party List Representative Franz Castro on the line. In-interview pa si Castro Good morning, Congresswoman. Thank you for joining us. Good morning, magandang umaga. Salamat. Oh yes, Congresswoman, let's get right to it po. Could you elaborate? Yes, good morning po. Could you elaborate po why you're against a decision to stop? Yung House probe into confidential bakit you think po sufficient na po yung nalaman yung mga information sa mga narinig nyo? Huli yung reaction ko Congresswoman daw. Baka convicted woman. Yes, oo. I oppose the conclusion of the hearing about the confidential funds. Kasi 'di ba, the SDO passed the 125 million and the other funds to security officer, pero ano na ba yung nangyari doon? So hindi dapat tumigil doon. So dapat meron ding isa pang hearing, kahit na ba yan ay kung confidential fund, ay kung confidential information ba yon,
So tingin ko naman walang kinalaman na national interest doon dahil about the project and the programs na sinasabi naman doon sa Peking Accomplishment Report. Kaya kailangan talaga na singinin natin ito talaga na yung pag-utos ni Vice President Sara Duterte doon sa mga SDO. Bakit niya doon ipinabigay? So mayroon pa akong tanong doon kung bakit gano'n yung naging tinapos na lang doon. Kami din may tanong. Ba't nandiyan ka pa hanggang ngayon? Di ba convicted ka na? At hindi talaga tinawag yung mga security officers. Oo, kasi yung mga ibang mga kababayan natin nagtatanong, asan na yung issue kay Acosta, yung kay La Chica, yan yung mga sinasabi nila. Pero Congresswoman, yung reaction po ninyo dito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat daw po alamin muna raw kung paano nagfa-function ang Intel Ops regarding sa non-existent... Yan, tama. Alamin nyo muna. Ang problema... Baka maibigay mo yung mga impormasyon dun sa mga kasamahan mo sa bundok. Recipients. Well, hindi sa Intel, confidential yon para sa mga non-government agency na meron niyang guidelines doon sa doon sa JC 2015. So gayon nga yun doon talagang ayaw namin yung confidential and intelligence fund kasi naitatago nila. Siyempre, ayaw niya talaga yan. Hihina kasi ang puwersa nyo kapag meron yan. Talaga kahit naman merong mga alias na gamitin, more than 600 na mga informant bibigyan. Parang imposible yun in 11 days. Mga informant, anong mga impormasyon na binigay noon, di ba? Or in a quarter. Kaya talagang kaduda-duda to at dapat nakalagbook. Sinagot na yun ni VP Sara. Binigay sa kanila yung budget. December na. Paano nila gagastusin yun? Yung tunay na mga... Kapag naman hindi ginamit, sasabihin nyo, tatamad-tamad. Kung yung receipt o yung acknowledgement receipt ay alias, dapat may tunay yun na pangalan na alam nila nakalagbook yan. So, kaya talagang kaduda-duda yung yung mga acknowledgement receipt, yung report, at saka yung liquidation. And Sara Duterte attested all those documents, yung liquidation, certification, at saka yung report. Yes, Congresswoman, also, ano ba yung practice po ng ibang policing agencies o sa military po in terms of paano linilista po ang mga confidential funds? Because alam ko mayroon silang Best Practices Act dyan sa Philippine Army kung paano nila may accountability po ang pag-release ng confidential funds. Baka pwede pong sana yun ang maging best practice po across all agencies. Well, hindi dapat... una-una talaga, ang posisyon talaga namin dyan, walang confidential funds ang mga agencies dahil hindi naman nila yan function. Yung intelligence funds, sige, or bit of confidential funds sa mga agency na merong inimbestigahan, tinitiktikan. Pero yung OVP, saka yung DepEd, wala dapat yan. Saka iba pang mga... Ang DepEd at OVP, tinitiktikan din nila kung sino yung mga membro nyo na naka-infiltrate sa mga eskwelahan, mga teachers, students. Kaya kailangan din nila yan. Mga agency. According nga daw po doon sa 2015 GAA, dapat daw po may physical plan ang isang ahensya pagdating nga daw po sa kanilang mga confidential funds. Pero I believe wala pong na-present na ganun ang Office of the Vice President and at that time ng Department of Education. Tama po ba? Yes, yung physical plan na sinubmit nila, yun yung 1 or 2 pages na nakalagay na yung tungkol doon sa libreng sakay, yung pagbibigay nila ng mga kung ano-ano mga services. Wala naman doon national interest na sa tingin ko mangangailangan ng confidential fund. Sa DepEd naman, yung nilagay nila doon, combating terrorism, yung recruitment daw ng mga estudyante and teachers, ginagawa na yan ng militar. Yes. Di ba? Ang dami ng mga insidente na ginagawa niya ng militar. So bakit nilagay yan doon sa DepEd? So hindi naman yan function ng OVP. May sisingit lang po.
Yung House of Representatives ko, hindi naman trabaho pamimigay ng ayuda, pero hanggang ngayon, namibigay pa ng ayuda si Tambalustay. Opo. Bilyon ang pinag-uusapan natin dyan, ha? Eh, si BP Sara, yung hinahabol nyo, 125 million lang. Hypocrisy to its peak. President Sara Duterte na wala daw po siyang idea doon sa mga acknowledgement receipts. Hindi daw po niya alam yun. Your reaction to that? Well, talagang to the piece nagsisinungaling siya kasi pinirmahan niya yung liquidation report eh. Pinirmahan niya yung mga report, attested niya. So, ibig sabihin, alam niya yon. So, hindi niya pwedeng sabihin, hindi niya alam. Okay, before we let you go, Congresswoman, we'd like to ask po, ano po ang kamusta na po ang impeachment complaint si VP Sara? May mga numero po ba? May chance po ba daw na makuha ang 1/3 para straight to the Senate na po ang complaints? So, nire-railroad nga nila. Nangangalap na ng boto para idiretso na daw sa Senado. Hindi tama yung bulong-bulungan. Well, meron ang inaantay ang SecGen, no, na isa pang complaint. So, tingnan natin kung meron na doong 103 na endorser ng mga member ng House of Representatives. So, kung magkaganon man, baka yun na yung pwedeng ma-endorse doon sa Senate. Pero as of now, dalawa pa lang din yung impeachment complaints na naka-submit. Ngayon parang wait and see, no? Wait and see ang attitude ng ating mga kasamahan dito dahil nga doon sa nababanggit na third complaint. Yeah, may idea po ba tayo, Congresswoman, kung kayo naman gagaling ang third complaint? Well, ang naririnig namin ay religious group daw. Religious group ang magsasubmit ng third complaint na i-endorse ng may isang party list. No? Okay. All right. Thank you so much for joining us again, ACT Teachers Party List Representative. So confirm, railroad nga ang ginagawa ng Congress ngayon. Kasi kulang na sila sa session days. Ang chance na lang na hindi ma-impeach si VP Sara doon sa Senate. Kasi hindi naman super majority ang administrasyon doon. Okay, ano nga ba ang paliwanag ni Congressman Senator Marcoleta about dyan sa non-existent name daw sa PSA o yung mga nom de guerre or yung mga alias? Ito, panoorin natin. Walang galang po ay mawalang galang. Mawalang galang na po kasi kapag ka nandyan po ako nagpapaliwanag sa inyo, nangaaway lang kayo. Kaya mabuti po, dito ko na lang ipaliwanag. Okay. Jen, ang pinag-uusapan natin ay confidential funds. Ayan, mga congressman, makinig kayo kay Kong Marcoleta. Opo. Okay? Ang paggamit niyan, confidential. Recorded video po yung ating pinapanood. Maaring asset ng gobyerno, itatago mo sa pangalan na hindi sila makikilala. Ay, siyempre po. May termo parang nom de guerre or whatever. Nom de guerre. Itatago mo dahil asset mo yan eh. Kung ako mag-iimbento ako ng pangalan. Opo. Halimbawa, yung Nelson, ang tunay na pangalan, Nelson Lubao. Opo. Gagawin mo Nelson Mandela. Merong tunay na Nelson Mandela. Hindi po pwede. Maghahanap ka talaga ng wala. Nelson Baulo, ako na lang. Okay. Kasi kailangan kong itago eh. Alam ba, Sonle Baulo. Binaligtad ko yung pangalan. Naging Chinese. Ano ang katwiran kung bakit ko tinatago sila? Asset ko ito eh. Opo, confidential. Alam mo, dapat nating ipagtanggol ang ating bansa sa mga kalaban niya. Ano ba yung layunin ng confidential at saka intelligence funds? Opo. Yan po ay para i-safeguard natin, para sa gamitin natin sa kaligtasan, sa proteksyon ng ating bansa. Yung intelligence fund, ang gumagamit yan, yung army at saka yung police. Opo. Yung confidential fund, yan ang naman. civilian authority. Yes. Katulad ng mga confidential fund, national government agencies, government-owned and controlled corporations, at saka LGUs. Mga LGUs. So, opo. civilian offices. Pagka-intelligence fund, ito yung army. Opo. Andyan yung NICA, yung ganyan, lahat ng intelligence. Kailangan kasi natin yon para maproteksyonan ang ating bansa. May asset tayo ngayon. Opo.
Halimbawa, kinailangan ko yung impormasyon na yun, siya lang ang makakakuha sa akin, babayaran ko siya. Pero imbes na Nelson Lubaw ang aking lalagay, Sonel Baulo. Alam naman nila, no, bigir ang gagamitin ko. Hindi ko itatatwa ko lahat yan. Gagamit ako ng pangalan. Halimbawa, Piatos ang ginamit. Bakit mo uusigin yung mga yun? Yun ang ayaw ko sa mga kasama ko eh. Alam naman nila eh. Ewan ko kung alam nila, pero ako alam ko. Tingin ko kung alam din nila yan. Ang problema kasi, yung mga matalino nga, pero nagbobobobohan sila para lang umakma dun sa gusto nilang mangyari, yung mga bagay-bagay. Hindi ko lang alam kung alam nila. Ako sa tingin ko, obvious naman yun, Kong. Alam naman talaga nilang alias naman, yun eh. Ito namang Philippine Statistics Authority, napakasangkapan naman doon sa paghahanap ng isang bagay na wala. Hindi ko maintindihan kung saan papunta yung ginagawa ng... Ano pangalan ng committee, Jen? House Committee on Good Government Baka and gusto mong Public... palitan ng pangalan. Wag naman. Kung gawin nating Bad Government Committee. Baka magdamdam po yung mga miyembro ko. Sinabi ko lang ng mga gusto mong... Anong ilalagay natin, Kong? Bahala kayo. Kasi ako... Sinasabi ko lang, baka ako gusto nyo mag-isip ng akmang pangalan. Isipin mo, asset itong mga ito. Pagtatakpan mo sila sapagkat silang nakatutulong para proteksyonan ang kasarilan ng bansa mo. Kaya nga confidential fund eh. Ang problema Kong, itong congressman, gusto nila, real name ang ilagay doon. Ano, kabubuhan naman yung gusto nilang mangyari. Nakita mo ba kung sino yung masigasig na tumutugis sa mga yan? Makabayan Black. Ayun na nga po ko. Yung Makabayan Black ba? Meron na bang nagawang mabuti ang gobyerno sa kanila? Masisira ang buhay Lahat na ng ginawa ng gobyerno mula sa kasaysayan nila, wala pang ginawang mabuti ang gobyerno eh. Ngayon sila yung sumasama dyan. Sila ngayon ang talagang nakapagsasalita sa committee ng ano na yun? Good Government and Public Accountability. Confidential pa naman eh. Sila nga hindi mo makikita na talagang ang layunin nila ay proteksyonan ng ating bansa eh. Gusto kasi nilang malaman kung sino yung mga yan para malaman sino naniniktik sa kanila. Kaya nga nila inuusig ngayon. Para ngayon, ilitaw ninyo sino ba yan sapagkat yun ang gusto nila. Pag lumitaw yun, ako yari na Samantalang kung tatanungin mo, kayo po ba ay nagmamahal sa bansa natin? Makabayan po kami. Tsaka sabi nila. Paano nyo po nasabi na makabayan kayo? Bakit po kayo yung makabayan? Ano po kami, makapili? Hindi, magpakita po kayo ng dahilan kung bakit po kayo yung makabayan at kami po hindi. Sila daw ang tagapagtanggol ng mga mahirap. Gusto daw nilang malaman. Ba't nga kayo palang tagapagtanggol ng mahirap? Ba't di kayo magsalita ngayon? Bakit ang presyo ng bilihin ay pagkataas-taas? Bakit po yung kuryente pagkataas-taas, hindi kayo kumikibo? Bakit po nabaha na po tayo? Napakaraming perang nawaldas, ba't di po kayo kumikibo? Mukhang nabayaran ngayon yung mga Makabayan Black na yan eh. Mahal kayo. Mukhang ginawa silang attack dog ng Tambalustay. Sa bansa. Ang tinutugis po ninyo ay yung pong pinaggamitan ng pera sapagkat ayaw ninyo yun. Kasi yung proteksyon ng bansa natin, yun ang ayaw ninyo. Kaya kayo pa ngayon ang napapakasangkapan para tingnan kung sino yung ginamit ng pamahalaan para sa ganon ay sinupi ng ating bansa. Masisira ang buhay. Hindi ba? Parang kapaligtaran na nangyari. Philippine Statistics Authority. Ano pangalan ng head? Dennis Claire Mapa. Ang ating national statistician. Alam mo, mawalang galang sa iyo, Mr. Mapa, kung kayo po ang head ng PSA. Ng PSA. May karapatan po kayo hindi basta po hiningi po sa inyo kamukha kanina. Nagpunta ako sa Commission on Audit. Ako mismo. Sa opisina, Wala lang si chairman. Ako talagang naghahanap ako ng katotohanan. Kasi gusto ko siyang makausap kung bakit. Kasi pinadadala nila representatives lang eh. Sabi kasi nung kanilang representative na tinatanong ko, nung po bang kayo'y isabpina ng Good Government Committee, hindi po ba kayo nangatwiran na sabihin ninyo sa kanila na pasensya na po kayo, hindi po namin basta maibibigay yun po yung inihingi ninyo sa kadahilan ng
sumusunod. Yan. Una po, ito pong ginagawa namin po ay wala pa pong finality. Tentative po yung mga findings po namin. Opo. Ayan, naipaliwanag naman po siguro ni Kong Marcoleta kung bakit aliases ang mga ginagamit dyan sa confidential funds instead na real name. So confirm ho na ni-railroad ng Congress yung impeachment complaint ni VP Sara or against VP Sara. So kahit pa vague or walang substance, walang kwenta yung mga nakalagay sa article of impeachment, tra-transmit pa rin ng Congress sa Senate yung impeachment complaint at para makapag-hearing na sa Senate. Sana lang busisiin ng Senate yan at i-reject nila. So ano po masasabi nyo sa video ito? Paki-comment na lang po. Paki-like and share na rin po kung inyo nagustuhan. Salamat po, hanggang sa muli.